well, kanina lang to lumabas na balita, partner. Oo, pinuri niya si Badoy at ano, partner? Si ka-Eric Celis? Ka-Eric Celis. Okay. Oo. Okay Pero di ba pinalaya na, partner, yung dalawa? Oo. Ito nga, binabasa ko nga rito. Badoy and Celis released from house detention after yung kanilang after yung pag-contempt, di ba, partner? Oh. May reason ba dyan kung bakit sila pinakawalan? Eto, in the spirit of Christmas served as the grounds for the release of Sunshine Media Network International host Jeffrey Ka-Eric Celis and Loren Badoy from the premises of the House of Representatives following a week of detention. Yun lang. Spirit of Christmas. Spirit of Christmas lang? Yun lang nakalagay rito, partner. Sigurado. The release follows the order signed by the House Committee on Legislative Franchises, which held Celis and Badoy in contempt on humanitarian considerations. Totoo ba yun? Celis and Badoy were ordered detained last Tuesday for their refusal to answer questions relevant to the hearing and misbehavior during the panel's investigation into SMNI's dissemination of the false information against public officials, including Speaker Romualdez and other entities in violation of Republic Act 11422. So yun lang, wala namang ibang dahilan rito na binabanggit kung bakit sila ay pinalaya na. Sila po ay papalayain at on humanitarian reasons. Na sila po ay kapaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Ka-Eric na sila humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. At nasa committee secretary. At meron naman po siyang complied po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that, no? So meron po siyang binanggit at meron kaming usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan. At sila man po yung nasabihan ko na kung sino po yung taong yun. Ito lang sa akin kasi, partner, bago kasi sila makontempt, di ba? Napanood ko kasi to yung hearing na to. Binigyan na kasi siya ng warning. The way I see it, partner, no, in fairness ito yung nakikita ko. Baka hindi naman nakikita ng ibang mga nanood. Ang nakita ko kasi at that time, nananakot lang yung house magpa-contempt. Okay? Pero winarningan kasi siya ni Congressman Barbers. I feel, and it is my right to state before this committee and the August Chamber of Congress, that this committee is not above the law. No one in government is above the law. We are a government of laws. I am protected under the SOTO law. I have the constitutional right. I requested per record that I may be given competent advice and assistance of a legal counsel, and such right is guaranteed by the Constitution. And such right is also stipulated clearly in Section 12 of the Governing House Rules pertaining to committee hearing and conduct of investigation. And even if I am not in a court trial, the right to seek out counsel advice and assistance from a counsel is a part of principle of due process, a principle guaranteed by the Constitution. And I believe before I'll answer any further question, may I manifest respectfully and humbly before this committee that all the statements, even after under oath, in the absence of competent legal advice and assistance previously, may be granted to be stricken off the record because I believe my constitutional rights were violated. Point of order. The answer manifestation of Mr. Celis is out of order. He is out of order because you cannot dictate in this house and you cannot move. Only members of you ask members of this house. Yes, I am explaining, sir. No,
I am not moving. No, your manifestation is out of order. I am Do requesting. not picture No, I am about not the rules lecturing. of this I am committee standing and up for my right. Mr. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. And so be it, Your Honor. Diba? Na, kumbaga, Honorable Ace Barbers. Any Mr. other Chair. member that would like to speak? I believe that this is an aid or an inquiry in aid of legislation, and resource persons should be reminded that they should observe proper Correct. decorum. I'd just like to remind all the resource persons that under Section 11, this inquiry, or for that matter, Congress has the power to contempt. The committee may punish any person for contempt by a vote of 2/3 of the members present, there being a quorum. And there are 6 grounds for contempt, one of which is letter E, acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. So, Mr. Chair, we do not want to cite a resource person for contempt. Kaya nakikiusap kami sa iyo, ka Eric, na kung pwede, please respect this committee and observe proper decorum. Nasa rules po natin na you cannot speak if you are not recognized by the chair. Actually, naka-strike 1 na po kayo, ka Eric. Kanina, you were not recognized by the chair but you kept on talking. So again, may I advise ka Eric, we are not suppressing your rights, but also respect this committee and observe proper decorum. kasi nakikipagsabayan siya ng Okay, ganito yan eh. Nung binanggit kasi ni ka Eric Celis na gusto niya sanang matanggal yung portion ng mga sagot niya nung wala pa siyang lawyer. Okay? Dahil ano daw yon, hindi siya dapat tanggapin because hindi siya assisted by counsel. Okay. Okay. Kaya lang sabi nga natin at that time, ang hindi nag-assista sa kanya is yung lawyers na sila Attorney Suplico saka si Attorney Tolentino. Kasi ang peg nung dalawa partner is, teka lang, hindi namin kayo client. Ang client namin SMNI lang. Diba? So, hiwalay tayo. Kumbaga, ganun yung gusto nilang paratingin. Kung ano man yung sabihin nyo dyan, labas kami. Diba? Personal yung parang ganun. Personal nyo yung content, opinion. So, kung mali ang opinion nyo, parusahan namin kayo, pipinalize namin kayo. Kaya, hindi kami pwedeng maging lawyer nyo kasi doon kami sa SMNI. Diba? Ganun yung dating eh. So, kaya walang naging lawyer. Siguro, ganon. Sa akin lang, partner, siguro baka lang umasa si ka Eric at that time na pwede niyang kunin yung dalawa. Diba? Knowing naman na he could be represented by a counsel. Not represented. Who could be assisted by a counsel. Dahil pumunta siya ng walang abogado doon. Oo, pero alam niya na pwede siya magkaroon ng lawyer. Pero wala siyang dala. Diba? Kaya nga sabi ng mga taga-house, di naman namin kasalanan eh. But hindi siya nagdala ng lawyer. Saka na hindi ka i-represent or asistihan nung dalawang lawyer. Diba? So anyway, yun nga, parang ang nire-request niya is matanggal yung mga portions ng answers niya. Diba? Kasi inadmissible, sabi niya. Pero in-explain naman natin dito kasi ang pagkakaroon ng lawyer sa house partner, it's not really mandatory. Kasi nakalagay doon, you may. Iba kasi yung, pag sinabi natin custodial investigation, kapag ikaw ay iniimbestigahan ng police or any authority tungkol sa isang crime, that's why yun yung tinatawag natin custodial investigation, you shall be assisted. Meron kang karapatan. Hindi lang yun may. During the proceedings ng custodial investigation partner or during nasa detention ka, during the detention, arrest, if you're arrested, detained, or under custodial investigation, you shall be assisted. So, by counsel. So, importante yun, partner. Pag wala kang lawyer,
Ang dami mong revelations doon, inadmissible talaga yon. Okay. Pero sa House rules kasi, partner, may lang. You may be. So, with or without a counsel, pwedeng mag-proceed. Diba? Well, anyway, yung sinabi nga niyang tanggalin na yung ibang sinabi niya, doon yata medyo nagkaroon ng isang congressman, I forgot the name, na out of order yung kanyang sinasabi. While nag-explain ngayon to si congressman, sumasabay kasi si ka Eric Celis. So, hindi na okay. Di ba yung dating? Hindi okay sa bayan. Dapat. Kasi give respect. Kahit galit na galit ka sa mga miyembro ng House, you have to give respect. Di ba? So, parang binagyan siya ng warning nito si Congressman Barbers na, kumaga, umayos. Di ba? Merong word pa siya na, baka kasi gawin namin yung hindi mo magustuhan. So, may warning na partner eh. At yun ang dahilan kung bakit siya na-contempt. kung bakit siya na-contempt. Dalawa partner. Okay. Yung pagiging, yung acts niya ng arrogance. Yung disrespectful sa House, and at the same time, yung hindi niya nga pagbigay nung kanyang source. Diba? Dalawa naman yung grounds eh, hindi naman yung isa. So, na-release. Diba? Na-release naman sila. Ang tanong natin, ano to? Meron bang influence? May undue influence bang ginagamit dito? Kung bakit sila pinalaya. Kung bakit sila pinalaya? Not just for humanitarian reason? Dahil in the spirit of Christmas, magpapasko naman, partner. Siyempre, kumbaga, yung pagdedetene sa kanila, para mabigyan lang na disiplina, at respetuhin yung ano naman. So, di okay lang na hindi na makuha yung source. Kahit sabi ni Congressman Tambunting na siya ba yung ng one rider? Hindi. Okay, kasi may yung representative ng one rider party. Sinasabi niya parang binanggit ata eh. Sinabi daw na dinideny naman ni Celis. Sinabi niya? Binanggit niya during the hearing. Sinasabi niya, wala akong binabanggit, wala akong sinabi doon na yung name ng ng source ko doon sa di umanong napakalaking halaga na ginasto sa travel. Hindi kasi ganito yung partner eh. Sabi ko, nung ina-analyze ko to, kung ang issue is source, kung sino ang nagsabi tungkol do sa 1.8 billion pesos na travel expenses, hindi siya papasok dun sa issue ng security of the state. Diba? Hindi siya papasok eh. Pero, pera ng taong bayan yun, wilandas eh. Kung totoo yun. So, pero, paano magiging issue ng security of the state yung source, partner? Meron kasing naging twist eh. Ang nangyari kasi, partner, umamin kasi si Eric Celis and Lorraine Badoy na yung source niya matagal niya ng source at siya ang nagpi-feed ng info sa intelligence group ng CPP-NPA. Yun yung delikado. Doon po, yung parte na yun. So tingin ko na may security threat. Doon ang mayroong security of the state. May issue of security of the state. Kasi may tao na nagbibigay ng info doon sa CPP-NPA at itong taong ito ay taga-Senado. Yun ang issue. Nagbibigay ng info sa NPA. So may connection siya sa NPA. May connection siya sa NPA at matagal na daw itong source ni Eric. Bakit naman siya nagbibigay ng info? Samantala yung advocacy ng dalawa sila against NPA. Hindi lang, hindi lang naman tungkol sa 1.8 billion ang mga pinifeed niya. Matagal na source ito ng info.
So, ibig sabihin, hindi lang ito. Kaya nga siya pinaniniwalaan ni Ka Eric dahil matagal na siya pinagtitiwalaan because siya nga yung parang spy. Okay. Oh, di ba? Kung nasa Senado ito, partner, taga-Senado, working in the Senate, na hindi alam ng mga senador na merong parang spy doon, na nagpi-feed ng info sa CPP, NPA, yun ang delikado. Kaya tama lang, for me lang ha mga ka-UB, just try to analyze. I have nothing personal, I have no personal parang hatred or whatever, di ba? I have no personal against Lorraine Badoy and Eric. Tayo sa facts lang. Sa facts lang tayo ha. Kung ganun yung situation, and partner, as of now. Kasi, well, ako, parang ako partner medyo nahehelo ako doon. Nag-feed siya ng info sa NPA. Ng lahat ng info na importante. Na galing info doon sa loob ng Senado? No. Hindi lang nga sa Senado. Lahat ng mga ginagawa lahat ng militar? Lahat ng pwede niya nakukuha niyang info, pinifeed niya doon sa CPP, NPA. Alam na pala nilang dalawa. Di ba? Ba't hindi nila, kaya nga inaalam nila sino yung tao na yun na taga-Senado. Pero hindi ba, sabi ko nga, nagbalik loob na at nasa gobyerno na itong dalawa, sina Badoy at kinukumbinsingan nila yung kanilang advocacy ngayon, para, hindi, partner, sila. Dati sila, hindi na sila, pero itong source nila, yun yung nagpi-feed. Pero kilala nila yun. Kilala nila. Oo. Diba? Kung ito ang trabaho nito, nagpi-feed ng info sa CPP, NPA. Pero yun din ang nag-feed sa kanila. Yun din yung nag-feed sa kanila. So may connection pa rin sila sa... Yung dalawa, I don't know. Oo. Kung may connection sa CPP, NPA. Wala na yon. Kaya lang, ibig ko sabihin, the same person is giving info sa CPP, NPA and giving info to them. Kaya parang ang partner Kasi kung nag-fit yun, tapos nagbibigay din sa di ba? Parang kalaban na nila yung NPA ngayon. Halimbawa kalaban yung CPP, NPA, wala problema yon. Kung nagdadalawang trabaho yung taong source, kaya dapat nilang makilala. Kaya nga kasi kung yung advocacy nila, na para partner, di ba yung buwagin yung grupo ni Celis, di ba ngayon, kasalukuyan, even Badoy, di ba? Hindi naman nila target yung CPP, NPA. Ang target niya yung house Diba? So, yun. Diba? Kung may ganitong klaseng tao na taga-gobyerno, pero acting like a spy, talagang dapat malaman kung sino yung source. Diba? Yun, partner. So, ngayon, eto. Diba naglabas parang ng manifesto ang militar? Tama ba? Patungkol dito sa pagsuporta kay Ka Eric and Lorraine Badoy. Hindi ba nagpapakita ng puwersa yung ilan sa militar against dito sa sa house para mapuwersa, ma-release yung dalawa? O sino ba nangungunod doon sa militar? 'Di ba? Nandiyan si General Parlade. General Esperon. Ano nga sabi nga birds with the same feather flock together. Sino ba nag-regtag kay Liza Soberano? General Parlade. O, di ba? Sila naman yung mga taga-red tag O, syempre, pagtatanggol nila yung dalawa. Kaya ang tanong natin, totoo ba? Na talagang for the spirit of Christmas o merong for humane reasons o meron parang nananakot, humanitarian considerations sinasabi. Yun. Pero sabi ko okay naman yung naging comment. Ano ba naging comment ni VP Sara, partner? In particular, pinuri lang dahil sa pagsuporta. Parang ganun hindi ko masyado hinahanap ko nga rito, partner Maganda naman parang, yung message niya, partner. Kung pagsuporta for the truth. Sana lang sa akin, partner, si VP Sara, magaling naman siya, lawyer naman siya Marunong din siya mag-decipher. 'Di ba? I-decipher niya kung ano yung truth na sinasabi ng mga tao na ito. Kung truth, okay. Pero kung feeling niya, kung tingin niya yung iba, fake news, partner.
Huwag niya i-congratulate yun. Oo. Diba? Dapat dun lang sa ano. Kasi partner, diba? May naging issue na to si ano dati. Si Lorraine Badoy eh. Oo. Diba? During elections, partner, meron siyang binanggit na komento. Oo. As it parang totoo. Against Senator Manny Pacquiao. Oo. Alam mo yun, partner? Hindi mo mala. Meron siyang binanggit na bahay ng mistress allegedly ni Senator Manny Pacquiao. Oo. Kumbaga, people, without really evaluating, di ba, scrutinizing everything, pwedeng maniwala. During the Senate hearing, partner, kinumpronta siya ni Senator Manny. Di ba? Tapos saka ni Senator Po. Tinaalam kung saan niya nakuha. Inamin niya doon lang sa mga tabi-tabi. So, fake news. At inamin niyang fake news. No. Diba? Sa akin lang, diba? Parang Kumbaga parang, okay, may history na. may history na siya. Sa, paglalathala ng hindi totoong balita. Oo. At nagsorry siya kay Senator Manny. Oo. So, diba? Hindi ito kwento. Kasi facts ito. Nasa hearing to eh. Kaya nga sabi natin, okay lang. Kasi dapat si VP Sara, wag din mabulag. Diba? Dapat kung ano yung tamang ginawa, i-congratulate. Kung may mali pala at talagang fake news yung iba, ay wag mong wag mong isupport. Konsintihin. Wag mong konsintihin kasi VP ka. Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Pero trabaho din po namin ang magtanong kung may dapat itanong. Ang pagpapaliwanag po sa mga datos na ito ay isang oportunidad na nanggaling doon sa pagtatanong. And we are very much willing to admit that indeed the source was wrong. In this committee hearing, we are very appreciative of the guidance provided by us by the data. Sa tanong ni Honorable Congressman Pimentel, am I ready to personally apologize to Speaker Martin Romualdez and to the House of Representatives for the effect of insult created by that kind of questioning, which is now being given a proper enlightenment? Yes, sir. My answer is on the affirmative, Congressman Pimentel. Mr. Chair, Eric, let me very clear. The matter that we are discussing here is not a matter of insult. What we are discussing or what we are deliberating is what is the truth. Yun po hindi naman ibig sabihin na we are conducting an inquiry dahil na-insultong Kongreso, na-insultong institution. We are conducting this inquiry kasi lumalabas nga mali yung balita na pinalabas ninyo. Yun lang po naman ang gusto naming matuwid. Kung mali yun, you accept the fact na nagkamali po kayo. Because hindi lang ito yung cases na nangyari sa FCMNI. Earlier, wala pa po kayo. Si Atty. Domingo has already stated that there have been many cases that have been filed against SMNI. Sa pang-aapi nga, sa mga individual. So it seems that SMNI is going to that direction where it is being used, the franchise is being used to attack individuals. Yun, dapat hindi naman yun ang mandato ninyo. Parang ang partner, parang ang tagbo ng kanyang tono ng kanyang statement, kino-congratulate niya dahil sa, yung pagsuporta siguro sa mga Duterte laban dito sa komunistang grupo. Mayroong malinaw na statement si VP Sara at kino-congratulate ang katapangan at katapatan daw ni na Dr. Lorraine Badoy at Eric Celis. Nasa naman kaya ang kanyang statement patungkol sa ginawa ng China laban sa mga miyembro ng ating Coast Guard? Ano kaya ang stand ngayon ni VP Sara patungkol sa West Philippine Sea? Hinahanap ko kasi kung ano yung statement ngayon ni VP Sara patungkol sa China. Pero wala akong nakikita as of now. Saan ka ba talaga busy? Sa interes ng bansa at ng mamamayang Pilipino? O sa interes ng iba? Parang ganon yung dating. Laban sa mga komunistang grupo. Diba, malakas naman, kung tutusin, diba, may NTL, may NTFL-CAC.
ay di dapat alam na talaga lahat kung sino. Oo. Ay di dapat May ano din yan. Ano to? Tawag na ito? Intel Fund. Di ba? Oo. Ilang taon na nag-i-exist to? Oo. Ilan na ba ang hindi ko alam yung history partner or yung survey data or what statistics. Ilan na ba napatumba? Napataob? Na legit na miyembro ng CPP-NPA na gumagawa ng terrorism. Meron na ba? O nahuli ba? O napigilan. Diba? Yun. Yun lang sa akin. Hindi dapat, dapat marami na. Ang nangyayari parang problema, baka yung ibang inosente, nare-red tag. Diba? Nawala nga part. Ito na sa akin nawala nga yung war on drugs. Pumalit naman. Red tagging. Diba? Baka talagang doon ang gagaling partner sa kanilang intel. Using yung Intel Fund. Katulad niyang partner, sila si Soberano, na red tag. O nasa na ebidensya? Ayun, kasi yun ay talagang hindi nila naipakita yun, hindi nila napatunayan. Si Ana Patricia nun. Yung nag-start ng community pantry just to help other people partner during the pandemic. Ni-red tag. Hindi naman porket college ka partner. During college ka, medyo nakikibaka. Alam mo naman pagkaganyan, makikibaka. Kahit naman nasa college ka, pag matataas ang tuition fee mo, nakikipaglaban ka Pero it doesn't mean parte yun ng iyong partner freedom sa expression mo. Saka yung pagiging estudyante mo. Diyan nabubuo yung pagiging leader At saka yun lang yung paraan na po pwede mong ilabas. Diba? Ang iyong sentimiento. Diba? Sige partner, nung nasa UST kami, pag may tuition hike, may mga estudyante dyan, pupunta ito allowed partner sa kwarto namin. Sabi nila, papayag ba kayong tumaas ang tuition fee natin? Inaalaw yan ng teacher. Inaalaw siya ng university, sa UST kasi ako inaalaw yan ng university na mag-campaign. Yung mga estudyante. So, freedom expression So, hindi ibig sabihin niya porket hindi na porket nandun sila, NPA na yan. Diba? Miyembro ka na sinusuportahan mo na yung makakaliwang grupo. May mga klase ko talaga medyo makibaka talaga, partner, pero di naman So, anyway, hanggang saan ba itong ginagawang inquiry ng partner ng mababang kapulungan? Sa SMNI? Oo, sa SMNI. Okay. Alam mo, partner, nakita kasi, kasi ito yung hamon na sabi kasi ni Congresswoman Nograles, pag napakita ko ang mga violations ng SWARASUG saka SMNI, dapat tayong mag-file ng resolution na masuspend to. Diba? Masuspend yung prangkisa, yung franchise. Partner, ang dami niya kasing na-enumerate, which SMNI and SWARASUG cannot deny. Partner, lumabas partner, may dokumento. Iba yung pinasa sa SEC, reportorial requirement to, partner. Iba yung pinasa sa SEC, iba yung pinasa sa House. Diba? Same year, pero magkaiba. That's falsification of documents na, partner. Isa sa violation yun. Kahit sabihin, dinefine pa naman kung ano ang fraud when it comes to SEC, partner. Ang fraud, partner, pag ikaw ay nagbigay ng false or maling info. Whether you're in good faith or in bad faith, it doesn't matter. Basta mali binigay mong info, there's a presumption of fraud. Fraud na siya. Pag may fraud ka, tapos nandiyan ka sa binibigyan ka ng prangkisa. Siyempre, hindi pa rin may iwasan, partner, ba? Na mag-iisip ang taong bayan. Ang dami nyo na palang nakitang violations itong TV network na to. Ba't ngayon nyo lang pinipiga? Ngayon nyo lang ginigipit halos lahat ng ng butas partner talagang sinisilip ninyo
na Ngayon. Oo. Kung for sure itong mga nakita nila, hindi lang naman yan bago na kanilang ginawa 'di ba? Matagal na ito Partner. Oh. Hindi sila makakanti Kasi nung panahon. hawak ng Ni dating Pangulong- administrasyon. No, di sila makakanti. Oo. Kahit anong sabihin nila doon. Mhm. Hindi na makakanti at that time. Oo. Sino ba naman si Pastor Kibuloy? Oo. Kay dating Pangulong Duterte. Mhm. So, wala. Di ba sinusuportahan din niya yung kasalukuyang administrasyon Nino? ni Pastor Kibuloy. Sino? Si Pangulong Marcos. Sinusuportahan niya ba? Oo. Parang hindi Oo. Parang more on Pangulong Duterte pa rin siya. Siyempre, the loyalty Oo. stays. Siyempre, hindi natin yun hindi natin yun maikakaila because may friendship yun, partner. Hindi, you cannot avoid the fact na sila yung close. Hindi naman sila close ni PBBM Mhm. Siyempre, sino ba pangangalagaan ni Pastor Kibuloy? Di si Pangulong Duterte. Sino ba naman ang ipagtatanggol din ni Pangulong Duterte? Di si Pastor Kibuloy kasi magkaibigan sila. Mhm. Hindi yun mawawala, di ba? Pero, well, pagdating sa, yun, binabanggit mo nga kagabi, pakitanong about kung ito ba ay politically Yes. motivated, itong mga nangyayari. In a way, ito sa akin, Oo. nag-start ito, talagang may politika, partner. Oo. Nag-start to may politika. Oo. Kasi nga, sabi natin, pag nasira ang isang istasyon na siyang sumusuporta sa maaari yung maging kalaban sa susunod na eleksyon, mawala na Wala na magiging masyadong boses. Oo. Partner, di ba? The problem is, habang dinidiscuss to, sabi nga natin kasi speaker, meron siyang DWPM na dating DCMM, di ba? Nakuha niya yan, na walang problema, walang pagtutol. Di ba? Kung dati tumututol si Congressman Marcoleta, dito wala. Di ba? Wala na nakitang problema kaya napayagan na yung joint venture. Di ba? Before, sabi ko nga, ayaw payagan parang agreement with the Pangilinan Group of Companies, di ba? Wala, ayaw. Okay. So, pero pagdating nung nagkaroon ng joint venture with Speaker, ABS-CBN with Speaker, ay di, walang problema. Na-open, di ba? Siyempre, ito, nandyan na. Nakakapagsalita na ang DWPM. Kumbaga may boses ulit. Si SMNI for the Dutertes. Pag nagiwing mong PP yan, partner, di lamang na yung isa. So, tingin ko yun ang start talaga, politics, partner. The problem is, ang dami pa rin talagang nakitang violation. Yun partner. Kung wala nakita masyadong violation, at masasagot na maayos ng lawyer ng SMNI, ilatang itanong partner. Walay Sablay Kung partner, kung meron naman silang nakita na ginagamit, di ba itong stasyon na to? Isa pa yan. Di ba? I mean, yan naman talaga, partner. Ang rito ang pag-uumpisa ng lahat. Kasi, sabi mo nga, hindi talaga mawawala yung binabanggit mo ngang politically motivated. Even yung nangyari sa ABS-CBN na wala din ng prangkisa, yes, may din partner, bahid ng politika yon definitely sa nangyari, di ba? Bakit? Well, siyempre, yung mga mambabatas naman ang nagbibigay ng prangkisa, partner, di ba? Nagpapasa sila ng resolusyon para yung isang estasyon ng telebisyon o estasyon ng radyo ay makakaroon ng prangkisa at makukuha nilang pribilehyo na gamitin yung airwaves, di ba? Doon sila nakikita na nila ngayon kung ano nangyayari, partner. Ako, partner, ay hindi lang tumutok tayo, partner, kasi nangyayari ito sa di ba? Hindi man lahat, pero marami din mga ginagamit ng mga politiko ang mga himpilan. Totoo. Ang media. Totoo yan. Baguhin nila. Dagdagan nila kung ano man pwedeng ilagay dyan, di ba? Sa prangkisa, kung ano man batas para sa prangkisa, yung polisiya dyan, yung rules dyan, na
ito ay violations pag nakitang ginagamit ng mga politiko. Kaso nga lang, ang Meron, mahirap partner. Ang mahirap, politiko pa may-ari ng mga, di ba? Actually, doon sa ano nila, partner, Yan yung issue na dapat tignan din ng ating mga mambabatas. sa batas na nag-grant sa SMNI, sa Suarasug ng franchise, partner, very clear na hindi pwedeng gamitin, hindi pwedeng mag-disseminate ng false info. Oo. Yun. Kaya tingin ko, ang dami, more on si attorney ay si Congresswoman Nograles, nakita bawat isa. Pati partner yung sabi ko ngayon, pati yung paglipat ng ownership Oo. From Kingdom of Christ Oo. to to Corporation Soul. Imagine mo, ilang members meron to. Oo. Kung ito ang pag-aari ng miyembro ng religious group partner, ng miyembro, ilan to? Paano na-change to Soul Corporation? So yun yung isa sa mga naging issue. Paano nyo nagawa? Oo. Kung na-convene nyo ba yung 4 million plus na katao worldwide para lang mag-elect, di ba? Na okay, di ba? Okay ka or mag-approve na okay na maging Soul Corporation to, partner. Siyempre, partner, kahit sabihin mo to non-profit na corporation, may pera pa rin to. Di ba? So yun. Tapos, nung nag-change ngayon yung ownership, hindi yan kasama sa approval para sa franchise. Hindi alam ng House. And that's a violation. Kung magpapalit kayo ng ownership, kunyari si A ang binigyan mo ng prangkisa. Change mo naging ownership, pinagpalit mo kay B. Itong si B ngayon na may-ari ngayon ng prangkisa. Nilipat mo Hindi alam ng House na nilipat mo yung ownership. Saan nangyayari sa SEC? Hindi, sa dapat sa House, malaman. Kung nag-amend ka, kasi si SEC naman, partner, tanggap lang, hindi naman yan nag-iimbestiga kapag walang pag walang issue. Tanggap lang yan. Ang aplikasyon. Pati ng pera. GIS? Oo. Ng dokumento, partner. Hindi ng pera. Tanggap ng dokumento. Yun. Naku, baka man misinterpret. Tanggap lang ng dokumento. Kung ano yung report dyan, pasok lang yan. Kahit iba kulang yan, partner, tatanggapin lang yan. So, di nila alam, hindi sila yung nakikialam kung may effect pa to sa prangkisa or what. Pero after ka mag-amend, di ba, you have to report that. Hindi lang report Paano nila there should be approval of the House. Hindi lang report. Ito po yung papel ko kasi nag-change ako. It should be approved. Walang approval yung pag-change ng ownership. Paano nila ginawa yun? Sinong gumawa nun? Sa partner? Yung transition, pag-shift. Yung Kingdom of Christ, ginawang Soul Corporation. Isa na lang may-ari. Sino gumawa? Di lawyer. Without informing. In-inform man nila. I-assume natin in-inform nila. Sabi nila kasi may letter sila. But it's not enough, partner. It should seek approval. There should be approval. Hindi para bang, Rod, ito ginawa ko. Kanyari ikaw mag-approve. So anong ginawang action din ng mababang kapulungan? Kasi kung sila'y in-inform, dapat, kasi alam naman nila ang batas, sana gumawa sila na action. Letter lang Even though partner, pero in-inform sila. No, ako na nag-inform sa'yo. Hindi ka pa nag-a-approve. Anong dapat kong gawin? I should seek your approval. Kukulitin kita for the approval para wala akong technicality na problema. Huminto ka sa letter Pero yung pagbabatas, dapat ginawa din nila yung trabaho. Nakita nila, ba't tinuloy ninyo? Partner, kasi ganito yan. Kahit naman sa court, minsan may manifestation. So you're not asking for any action. Minsan, nandyan lang yan. Kaya nga minsan yung manifestation, di ba? Manifestation. Tapos, kaya nga ang tawag sa amin minsan, motion or petition. Because when it's motion or a petition, it needs action. Kung letter lang yan, dear letter. Dear, ganyan. Ito, nagpalit po kami ng meron kaming bagong ganyan. You're not asking for approval. You're just telling them. Diba? Should be approved. Magkaroon ng debate before ang eleksyon. Papalit-palit ng design ng studio, ng background. Siya yan.
Si Kibuloy, nung ako'y nandoon, kahit yan inasaan, nasa abroad o nandito, pag merong pagbabago sa galawan ng SMNI, Suarez Media Corporation, ikukonsulta sa kanya. Siya yung merong final say, may final decision. Kasi nga siya yung may-ari, siya yung hari. Yeah? Owner and king ng SMNI. Ayan. Yan po yan. Kaya ko po ito pinapaliwanag kasi doon po sa Committee on Franchise, pinalabas ng kanyang mga abogado na wala na si Kibuloy dyan. Ang sabi nga nung abogado si Tolentino, black timer na lang. Alam ba ni Tolentino kung anong ibig sabihin ng black timer? Ang black timer, bibili ka ng oras sa network. Ikaw ang magbabayad sa network. Di ba kapanipaniwala ba naman yun? Na yung owner and king ng SMNI, magbabayad ng oras sa kanyang istasyon. Wow! Kasi sinabi niya, wala ng authority si Kibuloy, black timer na lang yan. Wow! Pinaglololo ko naman nyo kami. Siya yung may-ari, siya yung hari ng SMNI at Suarez Media Corporation sa aking paniniwala. Ako, may ano din parang hinayaan lang din nila partner Hindi nila kaagad-agad tinignan, di ba? Kasi, mayroon na pala kami, may kayong letter. Dapat tinignan, ano ba yon? Talaga, binago ba nila? Tinuloy ba nila? There's a procedure kasi, partner I think, there should be a procedure. Kung ito'y binigay na, parang final lang. Di ipapile lang yan talaga. Kasi you're not asking for any action, final mo lang Yun yung the way I see it, partner the way I see it. Kahit i-inform mo lang, there should be an approval. Kung hindi ina-approve, you na nagre-request ka for approval, you should make more action to seek for that approval. Para kasi kung natulog kahit naman sa court, nag-file ka ng case, hindi gumagalaw, ano gagawin mo? Di ba motion ka? Can we ask for early resolution? For action, Ganon. Kasi sa dami ng tinatrabaho niyan, partner, hindi lahat yan sa'yo focus. Ay, Diba? well. Bukas magkita at magkarinigan tayo. Ang kapos sa Attorney Claire Castro, nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bukas alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi, samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay ang mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Siyempre, nandyan pa rin ang serbisyong legal. Ako naman po inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, at ito ang Usapang Batas! Abogada ng Bayan, Attorney